Yan po, after po nang maglakad siya, naglilinis naman ng garahe. Naglakad po kami kaninang maaga. Para makakapagluto ng breakfast. Yan, naglilinis naman siya. Wow! Talaga. Yan ang exercise niya po tuwing umaga. Pag hindi siya nakakapaglakad, yan, ganyan, linis sa garahe, linis sa labas. Nung kasagsagan pa po siyang hindi pa naglalakad, ganyan po ang activity niya po everyday. Yan, ganyan, para kahit paano man lang po nakakapag-exercise yung katawan niya nung hindi pa po siya naglalakad. Tapos ngayon, yan, ganyan, pagkalimbawa naglalakad kami, tinatanghali nga siya sa paglilinis kasi inuuna po namin ang paglalakad mainit. Kaya ngayon, pinanguli niya po maglinis ng garahe kasi nandito naman po siya sa loob ng bahay. Pag nasa labas po, maglalakad kami ng tanghali na. Sobrang init na. Baka maano pa po siya, mapano pa siya. Katulad niyan po, may ano siya na story na stroke po siya. Baka sa sobrang pagod, sobrang init, may stroke po siya sa paglalakad. Baka di ko makayanan kung anong gagawin ko. Yun. Yan po, tumatawag na po si Madam Christina. Yan, napahinto po ang pag-gano niya. Hello? Pag-release niya. Ano? Hindi po siya Siyempre. Yan. Dalawang block. Hindi ko sa amin hanggang sa may stadium. Wala na. No. Hindi na ako magsasalita. Ngayon, naglilinis ang garahe. Binibidyo niya ako, binablog niya. Wow, hindi na magsasalita. Nagsasalita kami. Binablog niya yung paglilinis ko. Kausap niyo na po si Madam. Tapos ko lang yung si-edit yung lakad namin kanina. Ganyan po siya. Linis po. Galing mo edit. Ang hawak niya po is yung pala kami nilinis ng garahe. Yung ano niya po, yung walis, halip po na tungkod ang hawak niya. Yan, ganyan. Ganyan po. Halip na yung tungkod yung hawak niya. Ang hinahawakan niya po yung walis para nakapaglakad siya, nakapaglinis. Paano pala siya nakakunin? May dinaramdam naman pala. Sabi kasi tinutupak daw. Alam ko, tinutupak. Yung pala siya dinaramdam. Yung kasagsagan nga masakit ang ulo ko. Lakad, sobrang layo, sobrang init pa nun. Ano pa ang dinaramdam mo? Pag-sakay daw niya sa bus ka rin sumay. Tinutupak daw. Tinutupak Kumama daw doon po. sa utility niya, kumama sa armrest ng buwan ba? Masakit yung hinda niya. Kaya nakapunta yung buwan. Kala ko tinutupak eh. Dapat nga kagabi, i-vlog din mo, i-video rin yung i-care. Yung i-care, i-pag-therapy niya. Iyan niya sa hanggang mo. Ganyan po siya. Yan. Sabi ko, bukas na lang. After po maglakad, sobrang buti nga po nadagdagan. Dahil yung pedal. Buti nga po din nadagdagan yung activity niya po. Katulad ng paglalakad. At saka yan, paglilinis po talaga, hindi nawawala ng activity niya ganyan. Kasi yan ang exercise niya every morning. Since nandito po siya sa bahay. Ako po kasi, sa loob lang ng bahay. Yan, sa loob po ako ng bahay naglilinis. Yan. Sa loob lang po ako ng bahay naglilinis. Siya po, about po dito sa garahe. Siya na po.
Dami yung tiyaba sa akin. Ganyan. Yan po, may isang nagdadrama po ngayon. Hindi natin po maiwasan kasi napaka ano ba po. Kasi inaano niya daw po pag wala na ako, wala na daw siyang kasama maglakad, wala na daw mag-aasikaso sa kanya. Ganun. Ganun po ba, di ba? Mga ganyan kasing sitwasyon talaga, nandun na nagdadrama. Mas parang yung mga panghapon siya eh. Pero umalis na siya, alas 9. Kasi pupunta daw siya sa main dahil magpa-ID. Tapos ito Kasi po, hanapan daw niya. ginawa ko po ng parang kasi ganun po siya. Ganun po ang pag-ano. Sabi ko sa kanya, sabi niya, skala lang daw. Pagpipidal niya po ng ganyan. Pagpipidal. Para yung Kasi hanapan daw siya palagi ng guard ng pagpipidal. Para po yung litid po na sa kagiliran niya is pagka ano niya po, may galaw niya. hapon ng pa-ID, hindi na siya pa masakisa. Kausap niya po si Ninay. Yan. Tapos ito po naman yung pinaka ano niya po sa kamay. Yan. Pinaka ano niya po sa kamay. Ito po, exercise niya din sa kamay. Mamaya po, mag-ano po din siya. I-video ko rin po siya para makita niyo. Tapos yan. Yan ang mga gamit niya sa pagpipaint niyan. Nung kasagsagan na wala pa siyang exercise sa paglalakad. Na hindi pa naisipan maglakad. Yan. Yan po yung last natin. Please lang po para po sa sitwasyon niya pong ganyan na libangan niya po kahit paano kasi ang karamihan na nai-stroke is hindi na siya talagang nakakakilos ang ganyan talagang breathing ganun lang po siya tapos buti nga po siya kilos po. Kasi stepmother ko po, na-stroke po siya noon. Na-stroke po siya, biglang po yung stroke niya. Pero may maintenance po siya noon. Hindi po niya na-i-maintain. Umiinom po siya. Andun lahat ng pinagbabawal ng doktor is ginawa niya po. Tapos, na-stroke po siya. Pagkada po, tapos sa hospital na comatose po, tapos comatose siya pero hindi naman po kumbaga stroke na ba yung kabilang katawan ko na hindi na gumagana, hindi na kumikilos. Tapos yun, okay na siya, inuwi ng bahay ng sister ko. Tapos yun, mga ilang araw inatake, tinakbo ulit sa hospital. Ang nangyari is nakomatos, yun, namatay. Ilang araw lang po, parang 3 days siya, 1 week yata po siya na-stroke. Namatay po siya. Tapos buti nga po ako sa kanya nasusunod na nabigyan po siya ng pagkakataon na ganyan kahit paano. Nabigyan po siya ng buhay na pangalawang buhay. Ganun. Kasi, yun, ayos na ayos siya. Sabi ko, pero kung Mga yan, bakit nababatikos? iba-iba, wala. Hindi na ganyan ang sitwasyon niya. Pero, sobrang swerte niya po. Kasi lang po, stress po siya. Gustong-gusto niya na po mawala sa mundo. Dahil nahihirapan na daw po siya. Ang dami niya po kasi problema. Ay ako naawa naman ako. Kasi kita ko po ba yung papasok po ako sa umaga kasi linggo ko po minsan linggo ko linggo minsan uuwi ako. Kita ko siya pagpasok ko pa lang din sa pinto. Yan, pagpasok ko pa lang po siya pinto. Yan. Andyan po siya. Andyan siya.
Yan, nakaupo po siya, nakasimangot, nakalupay pa yung mukha. Paano ka po pagaganaan pumasok na gano'n? Magtrabaho ng gano'n sitwasyon na nakita mo yung amo mo na ano, na gano'n. Parang pati ako naapektuhan ko eh. Di, gumawa po ako ng paraan. Parang hindi niya maisip yung problema na kahit sobrang hirap po sa kanyang isip. Ganyan. Tapos ngayon, inaano niya naman po. Ngayon, ako to, hindi na nagtrabaho sa kanila. Ano daw sila mag-umay? Ano daw? Sabi ko, Patugan na. kaya yan. Kasi sininang po makakapag-desisyon na ganyan kung kailan po magtatrabaho sa kanila. Kasi once na, ay isang beses na po ako pinagpahinga nun. Na sabi ang pahinga mo lang. Baka. Tapos bandang huli, nung naghanap na po ako ng trabaho. Tapos may papasukan na po ako dapat ng trabaho. Tapos bigla nilang sinabi na kukunin daw po nila ako. Yung nangyari, bumalik po ako. Kasi, syempre, sa pangalawang tatay na kailangan naman na magbantay kung tutusin. Malalaki na po kasi mga anak ko. Tapos yung asawa ko may trabaho po. Wala na po. Wala na. May trabaho po siya. Diba rin wala po nakita sa bahay. Yan. Kaya pumasok po ako. Sana po ang hinihingi ko lang po sa inyo kahit konting kaligayahan lang po niya na dumami po ang kanyang subscribers kasi yan lang po hinihingi niya. Yan lang po, kaya po kami nagaganito, nag-vlog at para ma-expire po yung mga na-stroke din po na kaya lumaban kahit ganun ang sitwasyon, kaya lumaban laban ng pagsubok sa buhay na hindi tayo pinapabayaan ng Ama kahit anong problema. Ito pa rin, tumatayo pa rin at gumigising sa umaga ng panibagong pagsubok sa buhay na kayang harapin at kayang tanggapin ng dalawang kamay ang lahat ng pagsubok na binibigay ng Ama para patatagin ng kalooban. Sabi ko nga sa kanya po, lakasan niya loob, alang-ala sa anak niya, huwag siyang paghihinaan. Kaya sabi ko, buti nga ako, maswerte ka, ganyan yung sitwasyon mo, na magiging okay ka. Andun na po kung kalahating katawan mo is, kumbaga hindi na bumuhos. Pero ayan, maano ka pa rin, malakas ka pa rin, sabi ko nga ito sa kanya. Kaya bilang pangalawang anak, Papa Bong! Ang dami po na po pinagkakamalang anak ko. Anak daw po ako. Ako po ang panganay na anak. Hindi po nila maano na, anak ba yun? Para ba yung nakikita niya po kami naglalakad. Tapos may mga tao na nag-iisip sa amin, dalawa na. Parang may anak niya ba yun? Sabi yung ganon. Tapos, parang ganun kung hindi po kami makausap na yung tipong eto talaga yung malapitan. Kasi, syempre, kahit sinong tao na makakita sa amin na yung anak nun, buti pa yun, inaalalayan ng tatay. Parang ganun, sarap-sarap pakiramdam. Kaya sabi ko po kanina, nung in-entertain po kami ng isang kapatiran, sabi ko, hindi po, bali ako po yung nag-aalaga po sa kanya. Parang caregiver po pa. Parang ganun po ba. Kasi nagulat sila. Anak daw po ako. Pangalawang beses na po yun. Pangalawang beses na po may nagsabi sa akin na anak daw po ako. Isa po sa nag-comment. Isa po sa nag-comment na pagkalimbawa daw po na ang papa ko is umaambon, lagyan ko daw po sombrero. Pero kanina, natawa ako. Papa ko daw. Andun na po ba ako? Okay lang po. Tanggap ko lang po na papa ko na ganyan. Ganyan ang sitwasyon. At least, halimbawa po, naging tatay ko po siya sa ganyan na sitwasyon. At least, handa ko po siyang alagaan habang nabubuhay po siya. Hanggang nandito po siya sa mundo. Kaya ko po siyang
tulungan, kumbaga ganun. Kasi isang pagkakataon ng anak at saka ng ama na ipakita na kaya-kayang suportahan ng anak sa ganun yung sitwasyon po ba. Ganun. Ang sarap po pa naman feeling na ganun. Andun na po tayo, kumbaga hindi ko man siya totoong ama, pangalawang ama po. Yun, pinakikita ko po sa tao na kahit sabihin, ay nakakaawa, may mga ganun po. Parang pinatatatag ko po kumbaga sa akin. Pinatatag ko po sa kanya na tara maglakad tayo. Huwag kang paghinaan. Tapos sinukaya na mo yan. Paglalakad. Kahit saan, kahit sobrang init po talaga. Kahit hindi ko po iniinda, sakit ng ulo, sakit yung init, ulan, hindi ko po iniinda. Para po sa kanya kasi iniisip ko para din sa kanya. Sabi mo na sponsor. Kasi isa pa, pag nasa bahay po siya, katulad niyan. Pagkatapos po niyan, manonood na naman siya ng TV, magdodrawing. Kunting lakad lang po niyan, yan na po, yun po. Paano po may nailalakad yung mahabang lakarin po, diba? Malaking tulong po sa kanya yun. At saka isa pa, marami po siyang nakikita, marami siyang nakikwentuhan po, may kakilala po siya, parang gano'n. Tatanggal niya yung stress niya, tatanggal yung problema. Kaso lang, yung pagkatipong wala na po ako sa tabi niya, nakakwentuhan, or hindi lang nakakwentuhan. Yan, may isip yan naman po problema niya. Preventive siya, kumbaga. Wala pang sakit, pwede pong itigil mo. Pasok po tayo. Ako po ay habang binabantayan po siya, nagluluto po ako for lunch po kasi. Ayan, nagluluto po ako. Po namin is binapuongan. At kasalukuyang pumasok na po yung alaga ko. Dapat po kasi 1 o'clock ang pasok nun. Kaso lang, pumasok po siya ng maagat, kukuha po siya ng ID, magpapa-ID daw siya. Tapos, yung talong, total kapitan dalawa po. Tapos siya, namarinig ko po siya. Namarinig ko po siya para sa, kung halimbawa barbecue or adobo, nakamarinig na po siya. Ayan. Sabi ko meron ko ng party dati. Meron akong party na pinadala sa misis na ako. Parang siya. Kaya lang ako. Subscribes po, alang-ala po sa kanya. Sa isang subscribers po, malaking tulong na po para sa kanya. Kasi kailangan po namin maka 1,000 mahigit na subscribers po para mag-click po ang aming vlog, YouTube. Yun. Sa isang subscribes, isang tulong na po yun. Malaking halaga na po, ay malaking tulong na po sa amin yun. Sa bawat mag-subscribes po ng YouTube niya,
malaking tulong na po, malaking kaligayahan na po para sa kanya. Kasi yun lang po libangan niya. Vlog. Galing mo vlog ni Sheila. Mag-vlog po, please. Please lang po. Para po sa kanya. Kahit sa ganun pong subscribes po, malaking na po sa kanya. Kasi kailangan po namin maka 1,000 po bago mag-end of year. Kailangan po namin maging 1,000 subscribers po. Ilang pa lang po. Please subscribe po sa mga kapanood po sa isang stroke po na ganyan. Sa mga nakaka-inspire po, please subscribe po. Salamat po. Partida po, nakabag pa yan. Nakabag pa po yan kasi dyan niya po inilalagay po yung cellphone niya, wallet niya. Halimbawa po natatawag po si Ninang o kung sino man po tatawag, magte-text. Nasa katawan niya na po yung cellphone niya. Tapos kung halimbawa po may babayaran o magbibigay ng baon ng anak niya, nasa katawan niya na po, hindi na po siya pupunta ng kwarto para kunin wallet niya, cellphone niya. Kaya ang ginawa niya na po, naglagay na po siya ng bag sa katawan niya. Tinatanggal niya lang po yan pag natutulog yan. Tinatanggal niya po sa katawan niya. Kaya pagising niya po sa umaga, nakakabit na yung bag niya sa katawan niya. Para hindi na po siya mahirapan. Kamay niya po talaga hindi na po like ganito po. Please like and subscribe. End of the year, kailangan po na maging 1,000 po. Please po, please. Para po sa kanya, sa mga may kapansanan po na ganyan na stroke. Ganyan. Hindi mo para sa akin, para po sa kanya. Kasi yun ang gusto niya po eh. Wala po man akong maibigay o ano man. Ay kung hanggang kailangan po tutulong po ako. Yun. Please po, subscribe and share. Ganyan po siya maglinis. Everyday po ganyan. Ang kasagsagan po, hindi talaga siya naglalakad. Ganyan po ang activity niya everyday. Yan. Pero pagka halimbawa na inatake po siya, may talagang, ay nako, pag inatake po, hindi na po siya maglilinis. Sayaan niya na po yan din. Nandun lang po siya doon sa harap ng TV. Yan. Hindi na po siya kikilos. Please po, please subscribe po. Bawat subscribes po, isang tulong na po. Natutulungan nyo na po siya. Hindi man po sa sa financial o subscribes lang po. Masaya na po siya sa ganun. Habang nandito po ako, nagtatrabaho sa kanya, susuportahan po, tutulungan. Yun. Pag pinalayas na naman ni Ninang, sorry. Sorry po. Another maid again. Find another maid. Not like this. Maid lang po ako dito. Hindi po ako anak. Hindi po ako anak. Maid lang po ako. Isang katulong po. Nahulwarang katulong. Isang katulong lang po ako. Dapat po kasi ang trabaho ko po is 5:30 to 3.
Eh, nangyayari na po, whole day na po ako. Kasi kailangan ko po mag-therapy, kailangan pa siyang maasikasuhin sa gabi. Parang wala na po akong time sa pamilya ko. Naibugugol ko na po sa kanila mag-ama. Parang ganon. Kasi gustuhan ko pong tumulong sa kanila. Hanggang nandito po ako, igugugol ko kahit kulang na kulang ako sa pamilya ko at sa asawa ko. Talagang mahirap sa damdamin na gano'n. Ayun, bali, pupunta na lang po kasi yung Dito na sana, dito sana makasala ko. andito na, pupunta na lang po yung mga anak, yung anak ko, tsaka yung asawa ko. Yun. Talagang napaglalaanan po siya ng oras. Wala na po akong time para sa pamilya ko. Kahit sa anak niya po. Super supportive. Kulang na lang, kapatid na po eh. Pag nakikita ko po yung sa kusina, kung anong ginagawa, gawin ko po yun. Ganon. Ganon ang sana. Next time, find the maid another. Yun, mas malala pa sa topa ko. Sasaltikin. Ang last po ng tama ko pag tinopa ko eh. Hindi niya ako iniimigan. Alam niya may topa ako. Yan po. Pero ba, may iba po tayo. Please subscribe po. Parang awa niyo na po. Okay, bye. Maglinis. Oops. Inom muna po ng tubig. Yan yung bag niya pong yan. Ganyan. Ganyan ang pong ginagawa niya. Yan. Mamaya po, pakikita ko po sa inyo yung ginawa niya po nung painting po. Tsaka nag-ano po siya. Ang dami po. Sobrang dami. Yan po ang pinaint niya. Ng ng iglesia. Siya po ng drawing niya. Kahit iisang kamay lang po ang gumagalaw. Dati po siyang tattoo artist po sa Singapore po. Sa Saudi po. Eh, na-stroke po siya sa ganyan. Sa lahat po ng naging tattoo niya sa katawan niya, siya po nagtattoo. Kung pwede nga lang magpatattoo eh, kasi hindi na po. Hindi niya na po kaya. Yan. Huli naman. Puli naman daw po. Puli. Yan, ganyan. Kaso, pag napatigil na yan, maghapon na po siya dyan sa TV, nakaupo. Okay lang yan. Pag naisip niya na naman pong problema niya, wala na naman. Nag-e-enjoy siya sa ngayon. Lamang mo tuloy yung itong para may taas. Kasi hindi may taas eh. Yes. Galing mo mag-vlog ah. Hindi mo pa alam. Last na vlog na yan. Grabe siya. Huwag ka na yung channel mo. Ay, hindi pwede. Kailan? Sa'yo muna. Di pag ko na-click ang iyo, ako naman tulungan mo. Parang nga sabay eh. Ha? Hindi ko na. Hindi masakit. Pagkano? Hindi. Dito masakit ito. Sa joint. Kasi naano siya. Nababanat siya. Dati kasi hindi siya nababanat. Nakabaan eh.
dito. Dito na. Di ba video na yan? Di po. Okay na. Patayin ka na? Ha? Patay ka na? Papakita ko po sa inyo yung paint niya. At saka charcoal painting po. Nung kasagsagan dito po siya na lalakad po, nag-exercise. Bali, ito po yung yung activity niya po pagka naboboring po siya. Sawa na siya mag-cellphone, sawa na siya manood ng TV, lalabas po siya at mag-painting at mag-charcoal painting. Ito po yung mga kasi kahit iisang kamay lang siya na gumagalaw. Yan po, nagagawa niya po ganyan. Ang galing niya po mag-drawing. Kuwang-kuha niya po. Ang galing niya po. Kasi siya po talagang gumawa ng mga sa dami-dami po. Nabubuhay po siya. Nakuha niya po. Paint ng ganyan. Yan po yung activity niya. Mga activity na po ginagawa. Dati. Pero ngayon hindi. Yun, yan po yung dati yung ginagawa. Pero ginagawa niya po rin po ngayon. Nagkaanit pa rin po siya. Nagpipainting. Ayan siya po gumawa niya. Nagpipainting pa po siya. Ayan. Kapag po gumawa niya. Galing po dito. Ito po yung asawa niya. Yan. Yan po yung asawa niya. Yan. Bali, ito po yung anak niya. Sabi ko sa kanya, pag nakapagtrabaho ka na, pagka nakatapos ka na at parang mayroon ka na ng maayos na trabaho, malatag na trabaho, pauwiin mo na yung nanay mo dito. Sabi ko sa kanya. Sabihin mo sa mami mo, mami, uwi ka na, ako naman. Sabi ko lang, opo, sabi niya. Sabi ko na, magpayaman. Magpayaman ka. Yan ang mayaan mo. Lagay mo lagi sa isip mo. Magpayaman ka. Sabi ko. Kasi nasa kanya lahat ng opportunity. Bata pa siya. Ngayon nag-aaral siya. Tapos may mga nakaabang na opportunity sa kanya. Lagi ko sinasabi sa kanya, ang dami nakaabang na opportunity sa'yo. Huwag mo sasayangin. Sabi
Sabi ko, darating ang panahon, magkikita-kita kayo ng mga pinsan mo. Pare-parehas tayo mga graduate. Huwag nang magkakaroon kayo ng pagkakataon na magkita-kita ulit. Dapat, sa mga time na yan, dapat mayayaman na kayo. Babalikan na lang ninyo yung mga panahon na naghihirap yung mga magulang ninyo. Mga ganun ba? Sa akin naman, ganun na naman mga kwento palagi sa anak mo. Kasi yun, sa mga yung mga ganun kasing kwento, kahit pa paano, may ano yun, may epekto yun sa mindset niya. Hindi yung pag nag-usap ko, lagi ko na yung sermonan, yung mga kung ano-ano, hindi gano'n. Instead na sermon lang ibigay mo sa kanya, wisdom mo ipa mo sa isip niya. Diba? Instead na, kaya nga kahit na ano, ang ibig mo sabihin, instead na mag-impose tayo ng mga bagay na gusto natin para sa kanya, o sermonan natin siya kasama mga muli yung mga muntik yung pagkakamali. Walang taong perfecto sa awa eh. Walang batang perfecto. Kaya nga anak mo, hindi rin perfecto yun, nagkakamali din niya. Ayun lang, tanggap pa naman yun eh, makasalanan ako eh. Pero pinipilit ko naman sa akin na magbago eh. Pinipilit ko naman magbagong buhay ah. Narinig pala ako sa vlog ko eh, Shire, ikaw talaga. Hindi ako lang. Kasi na naka-video pala ako. Ako tawa siya. Baliw. Go! Magbagong buhay. Kailangan talaga. Magbagong buhay. Alam niyo po, kaya nagkaganito ako. Masyado akong maraming bisyo dati. Masyado akong maraming bisyo, masyado akong maraming kasalanan. Kaya siningil ako ng pagkakataon ng palaran. Ito na pahiling na ginawa sa akin. Pinagbabayaran ko lahat ng mga kalokohan ko noon. Wala na eh. Pero sabi nga, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pang magbago. Meron pa. Ngayon, yung mga nakakapanood itong video, kung hindi pa kayo nakaka-encounter ng sakit, ng mabibigat na sakit, magbago na kayo. Magbago na ng estilo ng pamumuhay, lifestyle. Baguhin na, tanggalin na sigarilyo, tanggalin ng alak. Kumain na ng healthy foods. Dahil talagang kasi nung ako talagang walang disiplina ang pagkain. Bukod sa naninigarilyo, nag-inom ng alak. Yan ang mga ko. Wala talagang healthy lifestyle kaya dumating ang panahon na nagkasakit. Na stroke. Yan, gawa ng ng mga bisyo yan. Mga bad vice. Kaya ngayon kung wala pa kayong mga sakit, huwag nyo nang hintayin dumating ang pagkakataon na magkasakit kayo ng malala. Tulad na nangyari sa akin, ang hirap pa yan. Ang hirap po. Unang-una, mabuti kung katulad ko eh, katulad ng pamilya niyo eh, katulad ng pamilya ko. Na hindi ako iniwanan ng asawa ko. Paano kung yung mga asawa ninyo eh, iwanan din kayo? Hindi kayo matanggap. Ako eh, kahit na nagkaganito ako, tinanggap ako ng asawa ko. Kahit na dami-dami mo kasalanan sa asawa ko, tinanggap niya ako. Tinanggap ako ng asawa ko kahit nagkaperang siya. Kaya wala akong karapatan para hindi magbago. Kailangan ko baguhin yung buhay ko. Nag-vlog na kuya dyan ah. Oo nga eh. Nag-vlog? Nag-vlog? Oo, nag-vlog. Ouch out na kuya, ouch out. Shout out! Ouch out, ouch out. Shout out!
Ouchout nga daw, ouchout. Si Beto nga. Dito na ito sa street natin si Beto nga ako eh. Dahil si Beto. Kabayan natin siya. Sa neighborhood natin siya. Dito na siya nakatira sa may street natin. Para kung emergency may matatawagan ka. Kaya nga lagi doon na dito na kumikita eh. Shoutout po sa... Ha? Shoutout po. Shout out para kay kay Ate Sheila. Siyang matyaga na sa akin, nagmo-motivate sa pag-exercise ko. Kailangan lang po. At trabaho lang po. Siya kay Ate Sheila. Kaya unang swerte ko sa YouTube. Siya ang nakatikim. Kahit hindi na po, tulong na lang po. Para po sa kanya. Subscribe po, please. Please po, please. Kaya matagal pa siguro. 200, wala pa 200 yung subscriber ko. Ano malay mo, end of the year. Ano ba? Pero okay lang. Hindi man nila madali. Siguro naman sa loob ng 5 taon, makaka 1,000 din ako. Oo. Hindi naman siguro abuti ng pag-hukom. Mga 1,000 na yun. At saka bago ka mawala sa mundo, makaka-1,000. Ayun na nga eh. Siguro naman. Hindi, yung video lang na in-upload mo, yung unang-unang upload mo, kasi alam mo, January 1, nag-upload ka, unang video mo yun. Bibilangin na YouTube yun hanggang maka 1 year ka, January 1 ulit. Kailangan, within that span of year, mga 1,000, mga 4,000 watch hours ka, at saka 1,000 na subscriber. Pero pag hindi mo natin yung requirement na yun, yung unang video mo, hindi na i-count yun, yung pangalawang video na i-count ni YouTube. Ganun ang sistema. Doon na ulit sila mag-account. Ano ba? Yung pangalawang video January 2 ka naman nag-upload. Yun naman ang bibilangin. Kung within 1 year pa rin ng January 2, wala ka pa rin hindi mo pa rin nakukuha. Pero hindi sa susunod mo na-video. Yun ang oo. Ang dami niya pang ginawang activity ngayon. Ginanahan lang po yung tag-alalay. Kasi once na ano na naman po yung alalay pa rin. Ang dami niya pong nagawa. Naglakad-lakad, nagpolis, naglilis. Yan, ngayon naman yan, ganyan. Bukas may target po kami pupuntahan. Dapat maaga po kami bukas. Kasi May target daw. magta-try bike. Sa labas naman kami. Minimili ng pandesal. Highway po kasi yung kailangan yung kukunting sasakyan para di po ako magkako.
po kasi nagsasakit pagtanghali. Kaya yan po ang target namin bukas. Pumili ng pandesal na naka-tri-bike. Hindi naman po siya pwede magpedal. Ganyan nga po sitwasyon niya. No choice. Pasahero ang PWD. Tapos, pagkagaling, exercise ulit. Lakad-lakad. 2 araw po kasi siya hindi nakapaglakad. Bali, Sunday, Monday. Hindi po siya nakapaglakad. Naglinis ka ba nung Sunday? Hindi. Ng garahe? Hindi ka rin naglinis ng garahe? Hindi. Di bali Monday ka lang pala. Ngayon, kahapon ka lang pala naglinis ng garahe dito sa loob. Oo. Ginagawa niya po yan kasi para yung litid niya po sa baywang. Ano po, pangalan nun? Yung mga joints dito. Para Para lumambot. Kasi hindi ko mayangat kapag naglalakad ako. Kita mo ang hakbang kong buwabaga. Kailangan maiangat may taas kong ganyan. Nagano ka sa? Tapos na, nagbabike na ako. Nagpipidal na. Ang dami nga namin activity ngayong umaga eh. ginanahan ng Tagalalay. May samot. Kanina, 2 block na yung nalakad namin eh. Humilit pa si Sheila ng 1 block pa. Sige lang. Challenge accepted. Alam mo, diba? Sabi ko sa'yo, gagawa kita ng Graham. Yun lang. Pag ako nagkapera. Malapit na, ilang days na lang. Gagawa ko Graham. Pwede naman ngayon eh. Magta-try bike tayo? Talaga lang? May condense ka pa naman doon, di ba? Hindi ko lang. May condense ka pa doon. Ano pa? Bali, bibilin lang is Nestle cream at saka Graham na tinapay. Natinding pagod po yan. Ngayon, after 9, alam ko na kung anong hihingiin niya. Alam ko na po kung anong hihingiin yan after po niyan. Pagkaharap sa TV, hihingi ng tumataginting Kuya, pinay dyan. kape. Kape lang po, masaya na siya. 7 po. Okay ka na? Tama na yun.